Una sa lahat, ang personnel na yan ng Philippine Coast Guard naka-uniforme pa at armado ng rifle kahit lasing pala. Mga residente ng barangay Sanaik, Cavite nabulabog nang magpaputok siya ng 18 beses. Ang dahilan, na bad trip daw sa Kalibin. Ang buong detalye, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Pagtatapos ng school year, pati pagbabalik eskwela, mas pinaaga. Pero kasagsagan ng El Nino ngayong Mayo, titisin pa rin ng mga estudyante. Sa gitna ng mga akusasyon laban kay Vice President Sara Duterte, nagpasa rin siya sa mga nag-aambisyong maging Pangulo. Ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Sa pulsa video, babaeng tumawid ng kalsada sa Batangas City, tumilapon ng nabundol ng humaharurot na motor. Ibinibentang sibuyas online, tripleng mas mura kesa sa presyong palengke. Dumadaing tuloy ang mga nagtitinda. Sa Frontline News Abroad, libo-libong doktor sa South Korea, bakit biglang nagsipag-resign? Naunsami tuloy ang ilang surgery. At TXT member Yon June kumasa sa Marikit sa Dilim Challenge. Unti-unting ibabalik sa April-May ang school break. Dahil dyan, mapapaaga ang pagtatapos ng kasalukuyang school year, gayon din ang pagbabalik eskwela. Pero tiis-tiis pa rin ang mga estudyante dahil may klase pa rin sa kasagsagan ng El Nino sa Mayo. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Siguradong mapapaaga ang back-to-school shopping at brigada eskwela para sa paparating na school year 2024-2025. Lalo't binago na ng Department of Education o DepEd ang school calendar. Sa May 31 na magtatapos ang kasalukuyang academic year na 2023-2024. June 14 ang orihinal na petsa nito. Yan ay para maiusog sa July 29 ang pasukan sa halip na sa Agosto. Matatapos naman ito sa May 16, 2025. Pabor naman kaya mga magulang dito? Gusto ko mas maibalik yung April-May. Kasi nga sobrang init ng April-May. Kung papapasokin ang mga bata, gagawing papasok online, sa bahay lang, gano'n, ilang days lang. Kaya maaga i-dismiss. Napansin ko pag graduation rights umuulan pag July, ibang klase. Hindi mo ma-feel na graduation kasi bumabagyo. Hindi nila ma-feel may bumabagyo. Matutuloy ba? Doon ko din na-realize nung may graduate ang kong anak. Nagdesisyon daw ang DepEd na unti-unting ibalik ang June to March school schedule bilang tugon sa mga hiling ng ilang sektor at eksperto. Napakainit daw kasi na klase tuwing March at April na sagabal at pahirap sa pag-aaral ng mga estudyante. Ito yung talagang gusto ng tao. Nag-decide na tayo that we should go back, but we have to do it gradually para hindi maapektuhan naman. Dahil learning recovery mode po talaga tayo ngayon. Pabor naman sa pagbabagong ito sa schedule ang Alliance of Concerned Teachers. Pero tila baliwala raw ang ginawang adjustment ngayon dahil gaya raw ng mga nagdaang taon, may mga mag-aaral pa rin sasalang sa klase kahit tag-init. Baka magaya raw sa mga nagdaang taon na maraming hinimatay at dinala sa ospital. Mas delikado pa nga raw ngayon na baka doble na ang alinsangan bunsod ng El Nino. Ano naranasan ng mga bata at saka ng mga teachers, no, basically ay hindi conducive yung loob ng paaralan dahil siksikan, walang proper ventilation, walang mga clinic, walang mga clinic nurses. Kaya doon umabot yung clamor talaga na hindi practical na pagpanahon ng buwan na yan. Nauna naman ang sinabi ng DepEd na hindi nila mabibigla ang pagbabalik sa lumang academic calendar. Aabutin pa raw ng 3 taon bago ito maipatupad muli. Hindi kasi talaga natin pwedeng bawasan kaagad yon dahil nga hindi naman matututunan lahat ng bata ng lahat ng mga learning competencies.
Sa tansya rin ng ahensya, posibleng sa school year 2027-2028 pa iiral ulit ang June to March academic calendar. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Ibang balita, hindi raw mangingiming magsampa ng kaso ang Pilipinas laban sa China kung totoong sila ang gumagamit ng cyanide na sumisira sa bahura ng Bajo de Masinloc. Pero inaalam pa munang maigi kung sino ba talaga ang dapat managot. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR, China at Vietnam ang gumagamit ng nakamamatay na kemikal na cyanide. Ginagamit daw yan para mas madaling makahuli ng mga isda. But I think the reason that it has become more alarming is that it has become more prevalent. Kaya yun ang inaalala natin. If we feel that there is enough ground to do so, we will. Kahapon, tinanggi ng China na gumagamit sila ng cyanide sa pangingisda. Sabay giit na may soberanya sila sa Bajo de Masinloc. Mahalaga rin daw sa kanila ang pangangalaga sa fishing resources. Kahit nga raw sila, mariing tinututulan ng iligal na paraan ng pangingisda. Nabulabog ng sunod-sunod na putok ng baril ang mga residente sa Naik, Cavite. Ang may kagagawan niyan, tauhan ng Philippine Coast Guard na lasing daw at galit sa ka-live-in. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV na ito, makikita ang dalawang lalaking nakamotorsiklo sa Barangay La Toria sa Naik, Cavite. Pareho silang personnel ng Philippine Coast Guard at pareho ring lasing. Ang isa, naka-uniforme pa at may dalang high-powered firearms. Nakuhanan pa siyang ikinakasaang baril habang palakad-lakad sa lugar. Bandang 2:00 ng madaling araw nito Linggo. Hindi na nakuhanan sa CCTV pero nabulabog daw ang mga residente sa barangay dahil nangratrat ang PCG personnel. 18 basyo ng bala ang narecover. Arestado ang 2 personnel sa hot pursuit operation ng Naik Police. Dito nalaman ang dahilan kung bakit nagpaputok ang suspect. Ito pong nagpaputok ay lango sa alak po. So intoxicated po siya. And then nagkaroon po sila ng heated argument ng kanyang ka-live-in partner which resulted dun sa kanyang pagpaputok ng maraming beses. Wala naman nasaktan sa pamamaril. Ligtas din ang kinakasama na nag-amaw na Coast Guard personnel. Inaalam kung naka-duty ba ang dalawa nang mangyari ang indiscriminate firing. Nakakulong na ngayon ang dalawa. Wala silang naging pahayag. Pinag-aaralan na ng Naik Police na kasuhan sila ng administratibo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Patay ang isang rider matapos sumalpok ang kanyang motor sa isang AUV sa Pasig City. Kung paano yan nangyari, alamin sa report ni Jenny Dongon. Sa kuha ng CCTV na ito sa Amang Rodriguez Avenue sa Pasig kanina alas 7 ng umaga, makikita ang isang motor na binabagtas ang kalsada. Sa harap nito, isang AUV ang makikitang paliko. Sa bilis ng takbo ng motor, hindi na ito nakapagpreno hanggang sa tuluyang sumalpok sa AUV. Sa lakas ng impact, tumilapon ang rider. Tumalsikrin ang ilang debris. Bulagta ang rider na pumaibabaw pa sa windshield. Wasak din ang kanyang motor. Kinilala ng mga pulis ang rider sa pangalang Romeo. Bagamat naisugod siya sa ospital, idineklara siyang dead on arrival. Ayon sa mga pulis, pumaparada na sana sa sasakyan nang mabangga ito ng motorsiklo. Itong ang Avanza na lula ni Ma'am Purificación ay pakaliwa papunta sa parking. Tapos hindi naman siya siguro is papalapit naman itong si Mang Romeo na lulan ng kanyang motor. Kaya nagkabanggaan yung dalawa. So tumama itong motor doon sa bandang right side ng Avanza ni Ma'am Purificación sa may fender side, malapit sa may ilaw. Nasa kustodiyan na ng pulisya ang driver ng AUV habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kung mapatunayang may pananagutan siya sa aksidente, posible siyang sampahan ng reklamong reckless imprudence resulting to homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Hindi kinumpirma pero hindi rin direktang itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang paratang na minsan siyang tumanggap ng mga armas mula kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero ayon kay VP Sara, paninira lang yan ng mga nag-aambisyong maging Pangulo. Nasa Frontline na balitang yan si Gary De Leon. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo paratang atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon.
Yan ang buwelta ni Vice President Sara Duterte laban sa isiniwalat kahapon sa Senado ng isang alias Rene. Dati siyang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nakaranas umano ng pang-aabuso kay Pastor Apollo Quiboloy. Ang akusasyon niya kay BP Sara, dati raw nagpupunta sa tinatawag na Glory Mountain ang nooy Davao City Mayor kasama amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pag-aari raw ni Quiboloy ang lugar na napupuntahan lang daw sakay ng chopper. Nakita raw ng dalawang mata ni alias Rene na minsan dumating sa Glory Mountain si Quiboloy, bit-bit ang mga bag na may lamang mga baril. Inilatag ito at kalaunay ibinigay sa mag-amang Duterte. Hindi yan direktang itinanggi ni BP Sara, pero hindi na raw siya nagugulat. Nagpahaging din siya ng posibilidad ng pamumulitika. Sa kasaysayan ng Pilipinas, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring issue laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Kahit anya atakihin siya ng mga paninira sa mga susunod na araw, buwan o taon, sa trabaho lang daw nakatuon ang atensyon ng Vice Presidente. Wala pa rin bagong tugon sa akusasyon si dating Pangulong Duterte. Pero ayon sa kanyang dating presidential spokesperson na si Attorney Salvador Panelo, imposible namang makapagdala ng mga bag ng baril sa sinasabing Glory Mountain kung chopper lang ang sasakyan. Masyado raw yang mabigat. Ba't siya magdadala ng baril? Di ba? Tapos sasabihin niya, nandun yung mag-ama, kinuha yung baril. Ayan, pure concoction. Absolute lie. Hamon pa ni Panelo kung sapat ang ebidensya laban sa mga Duterte at kay Pastor Quiboloy, di magdemanda agad kaysa pag-usapan niyan sa komite ng Senado. Wala rin anyang basihan ang sabina laban sa pastor. Patuloy pang kinukuha ng News 5 ang panig ni Quiboloy. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Itigil na ang bangayan. Yan po ang gusto mangyari ni Pangulong Bongbong Marcos sa Senado at sa Kamara sa gitna ng issue sa charter change na dinidikit daw sa unay kudeta sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan, Marian Enriquez. I don't know why there is such... It's really a storm in a teacup because this has been decided very long ago from both the leaders of both houses. Nagtataka si Pangulong Bongbong Marcos kung bakit nagbabangayan ng Senado at Kamara sa usapin ng charter change o pag-amyenda sa saligang batas. Ilang buwan na raw kasing tapos ang konsultasyon para rito. I always said the Senate will take the lead. The Senate is taking the lead. Between the two houses, they will come to an agreement and that will be the way we'll do it. Wala na raw sanang bangayan para maamyendahan na ang economic provisions. We just want to get those amendments incorporated into the Constitution to improve the chances of investment and upskilling of our people. We do it quietly. We do it, without any fuss. Sinabi yan ng Pangulo sa gitna ng tila parinigan na naman ng Senado at Kamara kaugnay ito sa umuugong na kudeta o pagpapatalsik kay Senate President Mig Zubiri. Nanindigan ng mga senador ng solidong suporta kay Zubiri, kaya ang intrigang nito hindi raw galing sa kanilang hanay. Patuloy namin hindi galing sa loob. May nakita nila na solid yung Senado laban sa PI. So siguro nakikita nila sana. Yung iba, ayaw mangyari yun. Dahil, especially kung yung mga sektor na gustong buwagin ng Senado, ayaw nilang solid ang Senado. Hindi direktang pinangalanan ni Senator Angara ang tinutukoy niyang ayaw na solid ang Senado. Pero ang ilang House leader pumalag sa tila pag-uugnay ng issue sa magkasalungat nilang posisyon ng Senado sa usapin ng Chacha. Bakit pag nag-aaway-away po ang Senado, kami pa rin po ang may kasalanan? Wala naman pong kinalaman ang House of Representatives sa gusto ng Senado in terms of their leadership. So bakit po nadadamay na naman po ang Kongreso na parang kami po ang mga masama dito? Nagulat daw ang mga mambabatas na may ganitong pasaring. Napakalakas naman po natin kung makaka-influensya po kami dyan sa upper chamber.
Nirirespeto raw nila ang independence ng Senado at umaasang maaayos ang issue. Sa gitna naman ng pagdinig ng Senado sa resolution of both houses number 6 na layong amyendahan ng economic provisions ng ating konstitusyon, bukas mag-uumpisa naman ang deliberasyon ng Kamara sa resolution of both houses number 7 na kapareho ng dinidinig sa Senado. Magko-convene bilang Committee of the Whole ang Kamara para talakayin ito. 3 economic provisions ang gustong amyendahan ng mga mambabatas, gaya ng probisyon sa pagmamay-ari ng public utilities, mga eskwelahan at maging sa advertising industry. Itinalaga bilang chairperson ng Committee of the Whole si House Speaker Martin Romualdez. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Susunod, babae patay matapos mabundol ng maharurot na motor sa Batangas. Higit 200 na ospital dahil daw sa ipinamahaging pagkain sa Agusan del Sur. At Dominic Crockett, tinawag na mapanira ang mga pahayag ni Chrissy Fermin tungkol sa hiwalayan nila ni Bea Alonzo. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Nabundol ng motorsiklo ang isang babaeng tumatawid sa kalsada sa Batangas. Ang biktima patay. Yan ay papang disgrasya sa kalsada sa Frontline report ni Elaine Fulgencio. Kita sa kuha ng CCTV ang babaeng yan na tatawid sana sa kalsadang ito sa Barangay Alingalan, Batangas City. Nang wala ng mga sasakyang dumadaan, dito na siya tumawid. Diretso ang tingin niya hanggang sa nabangga ang babae ng humaharurot na motorsiklo. Sa lakas ng bangga, tumila po ng biktima at ang rider ng motor. Naisugod pa sa ospital ng 57 anyos sa vendor na si Marlene Fernando, pero idineklarang dead on arrival. Ayon sa Batangas City Police Station, nakikipag-areglo na raw sa pamilya ng biktima ang nakabangga na si Victor Dagala, isang construction worker. Hindi niya rin daw magsasampa ng kaso ang pamilya. Sa kuhang ito sa Bangged Abra, makikita sa likuran ng grupong ito ang motor na yan. Pero pagdating sa intersection, bigla itong sinalubong at nabangga ng isa pang motor. Sa lakas ng pagbangga, tumama sa paderang isa sa mga sakay ng motorsiklo habang tumilapon sa kalsadang isa sa kanila. Kabilang sa mga nadisgrasyang isang menor de edad na rider. At isa pang driver ng motor na si Geraldel Panyo na kinailangan pang isakay sa stretcher para dalhin sa ospital. Gasgas sa paa at kamay ang tinamo nila. Base sa kuha ng CCTV, walang suot na helmet ang parehong rider. Pero paliwanag ng Bangged Police, dito po sa Bangged, sir, may ordinansa naman kasi dito, sir, na pwede hindi sila mag-helmet. Kailangan mabagal lang. Lahat naman ng concert, kailangan mabagal ang takbo, di ba? Para sa safety. dahil dito, muling nagpaalalang Bangged Police na mag-ingat sa pagmamaneho lalo na sa mga interseksyon. Nagkaaregluhan naman ang dalawang rider at hindi na rin sila magsasampa ng kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Pwede nang mag-add to cart ng sibuyas online. Mas mura raw ang presyo kesa sa palengke. Pero may pagdududa riyan ang isang group. Nasa Frontline na balitang yan, si Mon Gualvez. 30 pesos kada kilo ang benta ng sibuyas sa Facebook Marketplace. May ilan pa na mula 17 hanggang 40 pesos ang benta, depende sa laki. Ito naman, bagsak presyo sa 20 pesos lang per kilo at may free delivery pa. Ilan lang yan sa mga patok na murang bentahan ngayon ng sibuyas online. Ang presyo nito malayo sa presyo ng sibuyas sa mga palengke. Sa Kamuning Public Market sa Quezon City, nasa 80 pesos hanggang 100 piso ang kada kilo ng sibuyas. Hindi raw kayang tapatan ng mga tindera rito ang presyuhan online. Nireklamo ng mga customer dito na bakit mura daw sa kanila. Sabi namin, baka nga galing sa kanila mismo, ani nila. Kasi kami, umaangkat kami sa Balintawak. Siyempre, angkatin namin ng alimbawa, puhunan namin ay 35 ang sibuyas. Alangang, di ba 50 na dito? Ang grupong Samaang Industriya ng Agrikultura o SINAG naaalarma sa baba ng presyuhan sa online. Lalong mababarat yung ating mga farmers sa farm gate price. Kung naibebenta siya ng 25 to 30 online, retail na yon. Ibig sabihin, ang kuha sa kanila, mas mababa pa sa 25. Yun ang kanyang cost of production. So talagang walang kinita ang magsasaka natin. Balik puhunan lang. Ang farm gate price ay ang presyo kapag binili ang produkto diretso mula sa magsasaka.
Sa ngayon, nasa 50 hanggang 60 pesos ang farm gate price ng sibuyas. Sabi ng grupong Sinag, ngayong buwan ng Pebrero hanggang Abril ang pinakaanihan ng mga sibuyas dito sa bansa. Kaya hindi nakapagtataka na tila bungabaha o marami ang supply nito. Ang problema, sinasabayan din yan ng mga imported na sibuyas. Hinala rin ng Sinag, baka smuggled pa nga ang mga itinitindang sibuyas online. Baka yan ay hindi declared, ibig sabihin smuggled. O kung mura siya, kahit kasi legal na importasyon, nasa 20 lang yan landed cost eh. So kahit ibenta mo ng 30 o 35, may tubo na sila. Pero ayon sa nakausap ng News 5 na isang online seller ng sibuyas, direkta mismo silang bumibili sa mga magsasaka mula Ilocos. Kaya naman kaya niyang ibaba ang presyo sa 35 pesos kada kilo. Direct tayo. Kami mismo yung namamasyaw. Kunti-kunti lang sir kung magtubo kami. Kasi kawawa naman po yung mga magsasalo kung ipapamahal namin po. Kailangan ng partial sir. Pero ang minimum na dapat bilhin sa kanya ay 10 kilo at dapat bayaran kaagad. Mula Ilocos Sur, sabay-sabero ibabiyay sa bus ang lahat ng order sa kanya papunta sa buyer sa Maynila. Ibig sabihin, hindi na napapatungan ng presyo dahil hindi na dumaraan sa mga trader, wholesaler at retailer. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Na ospital ang higit 200 residente sa Agusan del Sur. Hinihinalang na food poison sila mula sa kinaing mga food packs. Nasa frontline na balitang yan si Justin Punsalang. Punuan na ang ward ng ospital na ito sa Esperanzas, Agusan del Sur kahapon. Dahil yan sa dagsa ng mga pasyenteng nakaranas ng pagtatae, pagsusuka at pananakit ng tiyan. Galing sila sa feeding program ng Philippine Red Cross para sa mga apektado ng baha sa probinsya. Nasa 1,000 food packs ang ipinamigay ng Red Cross. Bawat food pack ay may lamang kanin, itlog at karneng may sarsa. At sa 1,000 nabigyan ito, 216 na residente ang nakaramdam ng mga sintomas ilang oras matapos kumain. Pero sa ngayon, hindi pa itinuturing ng Provincial Health Office ng Agusan del Sur na food poisoning ang nangyari. Kukuha po tayo ng tubig samples. Doon po sa saan po source ng tubig ng niluto na food. Kukunan po natin yun. Kukuha din po tayo doon sa barangay. No? Hinahanap namin yung raw, hilaw na sample ng pagkain. Yun po yung isa sa mga ititest. Iginit naman ng Philippine Red Cross na malinis ang paghahanda nila ng pagkain sa kanilang food truck. Kumain din daw dito ang kanilang team pero hindi naman sila nakaranas ng anumang sintomas. Kanapod mismong giserve, nangaon po ang mga team. Gani gapon, pag uli nila gitang pag-serve, nangaon pa sila ang katong naisubra, kaya ipanggutom sila. Pati ang atong mga MDRA more responders, nangaon po. So wala na sila gibati. Walang dili sa tata istorya kung katugid ang minungdan. Paglilinaw naman ng lokal na gobyerno, hindi ito sinisisi ang Philippine Red Cross sa insidente. We're not pointing any fingers, especially towards the Philippine Red Cross, since all they wanted to do was help, especially during sa flood. Sa ngayon, maayos na ang lagay ng mga pasyente. Nakauwi na rin ang ilan sa kanila. Inako na rin ng LGU ang lahat ng gastusin sa kanilang pagpapa-ospital. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Pumalag ang kampo ni Dominic Roque at sinabing walang katotohanan ang mga akusasyon sa kanya ng showbiz columnist na si Christopher Min. Kaugnayan ng hiwalayan nila ni Bea Alonzo. Narito ang report ni MJ Marfori. Makalipas ang kanilang hiwalayan ni Bea Alonzo, pumalag na sa mga isyu ang kampo ng aktor na si Dominic Roque. Sa isang pahayag mula sa kanyang mga abogado, sinabi nila Dominic na kinokondina nila ang mga malisyosong pahayag ng showbiz columnist na si Christopher Min tungkol sa hiwalayang Bea Dom. Anila, defamatory o nakakasira ng reputasyon ang mga pahayag ni Fermin. Isa na riyan ang pagkakaroon umano ng benefactor ni Dominic na isang politikong may-ari ng tinutuluyang condo unit ng aktor. Bagay na mabilis namang ikinabit sa pangalan ni Dapitan City Mayor Bullet Haloshos.
Ang totoo raw rito, long-time friend ni Dominic si Mayor Bullet at nangungupahan siya sa kondo ng alkalde. Sa isa pa umanong hiwalay na vlog, may pahayag din si Fermin na umano'y nag-uugnay kay former Congressman Bong Suntay na presidente rin ng isang gas station brand bilang benefactor din ni Dominic. Dahil umano rito, nagkaroon na ng duda sa sexualidad ni Suntay. Kaugnay naman yan, nilinaw ng kampo ni Dominic na wala siyang gasolinahan sa kumpanya ni Suntay. Sa huli, nilinaw rin ng kampo ni Dominic na kahit kailan, hindi sila nag-away ni Bea tungkol sa prenuptial agreement. Sa YouTube account naman ni Jay Ruiz, sa programang Jay Ruiz Talks at Sentro Artista, pinabulaanan ni na Mayor Bullet at former Congressman Suntay ang mga haka-haka sa pagkakaugnay sa kanya kay Dominic. Kwento nila, mahigit isang dekada na silang magkakaibigan ng aktor. Nag-umpisa yan sa pagmumotor. Nagtutulungan kami, kaya nakakapagtaka na umabot sa ganito na even ang genders namin ang pinagkakaguluhan na ngayon. Kinumpirma niya rin na inuupahan nga sa kanya ni Dominic ang kanyang condo unit. Sabay buwelta sa mga umano'y nagdadawit sa kanila sa issue. Sana naman, ingat-ingat din kasi they have a responsibility to the people na dapat fact-finding. Hindi yung nalaman nila na nasa pangalan ko yung condo, sugar daddy na ako bigla, di ba? So, hindi ba pwedeng nirent? Hindi ba pwedeng binibenta? Pinabulaanan din ni Suntay na binigyan niya ng gasolinahan si Dominic. Sadyang endorser lang si Dom ng gas station brand ni Suntay. Si Dominic yung naging celebrity driver. And then from there on, dahil alam mo, mabait si Dom, ginawa ko na rin siyang brand ambassador. Di man nila nabanggit si Fermin, pero idiniin nila Halushos at Suntay na kailangan may managot sa pagkakadawit sa kanila sa issue. So kami, pinagtatawanan lang talaga namin, but at some point, kailangan talaga tumigil and I think these people have to also be reprimanded. Kailangan may consequence. Bukas, nakatakda namang sumagot si Christy Fermin sa mga buwelta sa kanya sa kontrobersiya. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Forever is in the air naman para kina Zanjo Marudo at Ria Ataide na ngayon ay engaged na. Inanunsyo nila ito sa kanilang Instagram with matching pictures ng kanilang sweet moments at diamond ring ng aktres. Habang si Ria, napaka-caption pa ng Forever Sounds Good sabay white heart at ring emojis. Tastes even better naman daw ang Forever base sa comment ni Zanjo. Kinongratulate naman sila agad ng malalapit nilang celebrity friends. Last year, January, nang kumpirmahin ni Zanjo na magjowa sila ni Ria. Yan muna ang ating chika. Diyan lang kayo mga kapatid. Susunod, mga barko at isang drone ng Amerika inatake ng militanteng grupong Houthi. Operasyon ng mga pasyente sa South Korea na unsyame dahil sa mass resignation ng libo-libong doktor. At K-pop idol, pati na rin ang mga P-pop kings kumasa sa Marikit sa Dilim Dance Challenge. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Dinakitan o di kaya hinatak ng MMDA ang mga sasakyang iligal na nakaparada sa ilang kalsada sa Quezon City. Ang ilan nakipagtalo pa. Nasa Frontline Balitang yan si Mon Gualvez. Inausap na namin yung nag-ticket kanina. Paano na yan? Kasi di ba hindi naman illegal naman na yung ginagawa nyo? Hindi mo pwedeng ito yan. Hindi mo pwedeng ito yan. Hey! Nagkainitan ng mga lalaking ito at mga tauhan ng MMDA Special Operations Group Strike Force sa kalagitnaan ng clearing operation sa Barangay Veterans Village sa Quezon City. Ito na dapat ang sasakyan na illegal na nakapark sa kalsada. Ilang minuto na kasi ang nakakalipas, hindi pa rin dumarating ang tunay na may-ari ng sasakyan. Pero gate ng mga residente, natikita na raw ang sasakyan kaya hindi na pwedeng itow. Di ba tayo ito? Bayaran natin ulit. Gusto mo? Sir, walang bayaran po dito mga
Igalang nyo yung patakaran ninyo. Dumating ang opisyal ng MMDA at kinausap ang dalawa. Maya-maya'y dumating na rin ang may-ari ng sasakyan. Hindi na itinuloy ng MMDA ang paghatak sa kotse, pero ilan pang sasakyang illegal na nakapark ang tinikitan. May parkingan na po kami, kaya na hindi ko lang mahatak yung table dahil nga mabigat po. Ang ilang residente, agad ipinasok ang kanilang sasakyan sa kanilang mga garahe. Pero may ilang pilit pang nakipagtalo sa mga tauhan ng MMDA. Ang sasakyang ito, dahil walang may-aring lumabas, hinatak na ng tow truck. Sa kabuuan, 8 sasakyan ang nahatak habang 28 ang natikitan. Ang mga sasakyang walang lumabas na may-ari, pinagmulta ng 2,000 pesos, habang 1,000 pesos naman kung lumabas ang may-ari. Isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ang MMDA ng reklamo sa mismong barangay. Ang lugar kasing ito ay nagsisilbing alternatibong ruta kung mabigat na ang trapiko sa EDSA. It's a two-way street na lang po ito. So kung marami po naka-obstruct dito on both sides, kawawa naman po ang ibang mga motorista na dumadaan. Worst comes to worst, let's say magkaroon ng emergency, sunog, I believe mahihirapan po ang ating mga emergency vehicles to respond. Gumagawa naman na raw ng ordinansa ang barangay para solusyonan ang problema sa parking sa kanilang lugar. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Militanteng grupong Houthi ang 2 Navy ship ng Amerika sa Gulf of Aden. Pati US military drone pinasabog. Sa inilabas na video, makikita ang pagtama ng Houthi missile sa US surveillance drone malapit sa pantalan sa Red Sea. Bukod dyan, inako rin ng Houthi ang pag-atake sa US ships. Ilang buwan na rin nilang tinatarget ang US forces na kaalyado ng Israel, habang ang Houthi suportado ang Hamas. Patuloy naman ang airstrikes ng Israel sa Lebanon para mapulbos ang Hezbollah na kakampi ng Hamas. Pati ospital sa Central Gaza, binomba rin ng Israel. Daan-daan ang sugatan, kinailangan na ngang ilabas ang mga pasyente. Brown out naman sa iba pang ospital na napuruhan sa giyera sa Gaza. Hindi na rin makapag-opera ang mga doktor. Naunsyami ang operasyon ng maraming pasyente sa South Korea dahil sa libu-libong doktor ang sabay-sabay nag-resign sa trabaho. Mahigit 6,000 doktor at intern sa mga malalaking ospital ang biglaang nagbitiw. Protesta po nila yan sa plano ng gobyerno na tumanggap ng mas maraming estudyante sa medical schools. Para yan makapagdagdag ng 10,000 doktor hanggang sa taong 2035. Ayon sa kanilang health ministry, kulang ang mga doktor, lalo pa ngayong dumarami ang mga matatandang nagkakasakit. Pero ayon naman sa grupo ng medical doctors, sapat naman ang kanilang bilang. Kung daragdagan daw sila, posibleng makompromiso ang kalidad ng serbisyo at makaapekto sa health insurance system ng bansa. Nakikiusap na ang gobyerno ng South Korea sa mga trainee doctors na bumalik na sa trabaho dahil maraming pasyenteng kailangang maoperahan. Abangan, 2 bida ng live-action series adaptation ng Avatar, The Last Airbender, BBC bukas dito sa TV5. At ang nauuso ngayon, pati sa ibang bansa na marikit sa Dilim Dance Challenge. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, bibisita dito sa TV5 bukas ang 2 bida ng much-awaited live-action series adaptation na Avatar: The Last Airbender. Kasama dyan ang may dugong Pinoy na si Gordon Cormier bilang ang Last Airbender na si Aang. Makakatsikahan din natin si Dallas Liu na gaganap kay Prince Zuko ng Fire Nation. Live natin silang makakakulitan sa Good Morning Kapatid at 9:30 AM dito sa TV5. At bukod dyan, bibisita rin sila sa isang fan event naman sa Taguig. Para ito sa promotion ng kanilang Avatar series na mapapanood na sa Netflix this Thursday. We're coming to the Philippines. Glad kayo, no? We will be in Manila for February 21st for the Avatar fan event. Yeah, it's going to be amazing and so much fun, so please come and join us. All right, Gordon, Appa's waiting for us. Oh, let's go. Yep, yep.
heto pa, nakaka-LSS talaga ang kantang Marikit sa Dilim. Marami na nga ang kumasa sa dance challenge na yan, pati ang ilang K-pop idol at P-pop kings. Panoorin natin yan. Challenge accepted! Kumasa si Tomorrow X Together o TXT member Yeonjun sa nauuso ngayong dance trend na Marikit sa Dilim. Reply mismo ito ni Yeonjun sa isang fan na tinag ang K-pop star sa TikTok para gawin ang dance trend. Ikaw na girl! Nakijoin din dyan ang isa pang K-pop star na si Rowan ng grupong Trigger. Pero di lang mga opa ang kumasa dyan. Maging sa Thailand, umabot na rin ang Marikit sa Dilim dance trend, gaya ng entry ng Thai BL stars na sina Jung Archen at James Su. Papatalo ba tayong mga Pinoy dyan? Nakihataw na rin dito si SB19 member Justine featuring ang P-pop girl group na Yara. Game din kumasa ang co-member niyang si Josh na may nakakamatay pang titig. Pati tuloy ang isa pang SB19 member na si Philip na LSS na rin sa kanta. Nilapitan ko, nalasing, tinidigan ko, nilapitan ko. Dahil naman sa dance trend, pumalo sa mahigit 5 million stream sa Spotify ang Marikit sa Dilim ng duwang sina Juan at Kyle featuring Jaws. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Tuesday mga kapatid! Anong tawag doon? Marikit sa Dilim? Marikit Bago sa ba yun? Kasi parang panahon pa ni John Travolta yung ganun-ganun. Paano ulit? Sa pelikulang Grease, baka naabutan ninyo dyan. Hindi naabutan yun? Hindi. O parang sa ating babakang pamag-good night. Teamwork makes the dream work. Yan ang napatunayan ng dalawang magkaibigang gumawa ng replika ng Eiffel Tower sa France. Yan ang wooden replica ng pamosong tourist spot. 52 talampakan ang taas niyan. Higit 8 recycled na kahoy ang kanilang ginamit. Gawayan ng magkaibigan, ang isa sa kanila may kapansanan. 2023 pa raw ginawa ang replika at gusto nila itong ma-display sa darating na Olympics sa Hulyo. Usapan naman kami ng Marikit Challenges. Nakainom kagabi. Lasing kagabi. Huwag sabihin yun. Bawal yun. Pero para mas okay yung ginawa mo kanina. Yung Marikit sa Dilim Challenge mo. Malapit ang Biyernes. Yan po, 45 minuto pag-imayos malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami inyong kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan ni Mayan Los Baños, ako po si Maricel Halili. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.